Pero kung di mo alam relasyon mo sa Diyos, sasagi talaga sa kaisipan mo, ma-impyerno ako nito. Sasagi talaga yun. God bless us all. Siguro ay magbukas na tayo ng ating Bible. Mag-aral na tayo ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, praise God. Basahin natin ang versikulo, ang talata ng Biblia na siyang ating pag-uusapan ngayong umaga. Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 1, basahin natin ang talatang ito. Let's read. Sapagkat sa ganang akin ay mabuhay ay kay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Nais kong mangaral sa isang aralin, pamamagatan natin ito, Why, Lord? Please be seated. God bless you. Bakit, O Panginoon? Praise God. Most of the time, we ask God, why, what, and how, Lord. Especially if the things that happen to us is hard or so hard, difficult, and we do not understand. Sumasagi sa atin itong mga katanungan ito. Tila bagay naghahanap tayo ng sagot buhat sa Diyos. But listen, hindi po masamang magtanong sa Diyos, mga kapatid. Lalo pa, if we seek God's advice, His knowledge, God's direction, or His guidance, hindi po masamang magtanong sa Diyos. Gaya lamang ito ng isang batang naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na hindi niya maintindihan. Ngunit, may mga tanong, mga kapatid, sa Diyos, o may mga nagtatanong sa Diyos, hindi dahil naghahanap sila ng kasagutan, buhat sa Diyos, but they try to tempt God and to provoke God. At hindi marapat ito, mga kapatid. Gaya ng ginawa ng bayang Israel sa Diyos noong sila'y nasa ilang. Nandito yan sa aklat ng mga awit. Babasahin natin ang talatang ito ng Bible. 78, umpisahan natin ng verse 12 patuloy. Praise the Lord. Let's read. Mga kakilalalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto sa parang lusoan. Hinawi niya ang dagat. Hinawi ng Panginoon ang dagat, mga kapatid. At pinaraan niya sila. At kaniyang pinatayo ang tubig sa parang buton. Pinatayo ng Diyos ang tubig na parang buton, o yung tubig ng dagat ay naging walls, mga kapatid. Kung kaya't ang bayan ng Israel ay matagumpay na nakadaan, mga kapatid, doon sa tuyong lupa. Verse 14, kindly. Sa araw naman ay kaniyang pinagnubayan sila sa pamamagitan ng isang ulat at buong gabi sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. Ito, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa bayang Israel noong sila'y nasa ilang. Ang Diyos, mga kapatid, ay pumatnubay sa kanila. Sila'y tinakpan ng makapal na ulap habang sila'y nagkakampo doon sa ilang. Ang Diyos, mga kapatid, tumakip sa kanila sa pamagitan ng makapal na ulap upang ang bayang Israel ay lambungan, mga kapatid. Sapagkat alam natin nung ilang, alam natin yung wilderness, mga kapatid. Pero makulimlim, mga kapatid, sa lugar kung saan nagkakampo ang Israel, sapagkat nilambungan sila ng makapal na ulap. At kung gabi naman, ang Diyos ay tila naging haliging apoy na nagbigay ng init, mga kapatid, sa kanila upang hindi sila lamigin sa lugar na ito, sa ilang. Verse 15, kindly. Kaniyang kinuwangan ang mga bato sa ilang at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. Praise God. Mula sa bato, pinainom sila ng Diyos, mga kapatid. Verse 16. Nagpabukal naman siya mula sa bato
at nagpapababa ng tubig na parang mga ilog. Then, 17. Ngayon may nagkasala uli sila laban sa kaniya upang maghimagsik laban sa kataas-taasan sa kabila ng milagro, himala at mga kababalaghang ito na ginawa ng Diyos. Sinasabi ng Bible, ang bayang ito ay patuloy pa rin sumasalansang, mga kapatid, sa Panginoon. Patuloy silang naghihimagsik laban sa kataas-taasan. Verse 18, kindly. At kanilang tinukso ang Diyos Tinukso nila ang Diyos sa kanilang mga puso. Then, sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. paano nila tinukso ang Diyos? Paano nila pinrubok ang Diyos sa pagkagalit? Tingnan niyo po, nakikita nilang maliwanag ang mga milagro at himala ng Diyos. And yet, nakuha pa rin nilang iprubok ang Diyos, itempt ang Diyos, mga kapatid. How? Paano nila ginawa yan, Pastor? Tingnan natin yung verse 19, kindly. Oo, sila'y nagsalita laban sa Nagsalita Diyos. sila laban sa Diyos. Ano sinabi nila? Kanilang sinabi, makapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Can God furnish a table in the wilderness? Kinu-question nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya mo kaya kaming pakainin Diyos dito sa ilang? Kaya mo bang i-provide Diyos ang lahat ng aming pangangailangan? Nagtatanong sila, hindi dahil naghahanap sila ng sagot o nananampalataya ang bayang ito sa Diyos at sa magagawa ng Diyos. No, nakita nila ang ebidensya na walang mahirap sa Diyos. But they asked this question to tempt God and to provoke God. And God had said, hindi nyo lamang ginawa sa akin yan ng isang beses. Could you imagine? Tinandaan ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi nyo lamang ginawa yan sa akin ng isang beses. Hindi lamang ginawa nyo yan 2 o 3 o 4 na beses. Maraming beses yung ginawa yan. Tinempt nyo ako, ginalit nyo ako, hindi kayo nanampalataya sa akin matapos nyo makita yung mga milagro at himala na ginawa ko sa inyong paningin. Ilang beses, Pastor, nilang sinubok o tinukso ang Diyos. Ito ang bilang ng Diyos sa aklat ng mga bilang 14:22. Because all these men which have seen my glory, sabi ng Lord, and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times, and have not hearkened to my voice. Bilang ng Diyos kung ilang beses nilang tinempt ang Diyos. Could you imagine? Nakikita nila yung milagro ng Diyos. Nakuha pa nilang gawin ito, mga kapatid, sa Panginoon. May mga nagtatanong sa Diyos, hindi dahil gusto nila ng sagot, kundi gusto nilang itempt o i-provoke lang ng Diyos. This is the negative side of questioning God. Pero may mga tanong na tunay na naghahanap ng kasagutan sa Diyos. Ano naman ito, Pastor? Nandito ang halimbawa natin sa aklat, mga kapatid, ng John chapter 9, verse 1. Kindly. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag. Amen. Mula sa kanyang kapanganakan. May isang lalaking bulag mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Nung isilang ito'y bulag na. Ang pagkabulag ng lalaking ito, hindi dahil siya'y na-disgrasya, hindi dahil siya'y na-aksidente, kundi maliwanag na sinabi ng Bible, nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina, bulag na siya. Meaning, nung isilang ang taong ito, wala siyang eyeball, mga kapatid. Kaya imposible na magawan ito ng kaparaanan ng mga doktor o ng medisina. Imposibleng bigyan nila ng paningin yan. Why? Walang eyeball. Paano mo bibigyan ng paningin yan? Praise God. Verse 2, kindly.
At itinanong sa kanya ng kaniyang mga alagad na nagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kaniyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Nagtanong mga kapatid ang kanyang mga alagad, Lord, sino po ba ang nagkasala? Bakit nagkaganito itong lalaking ito? Siya ba ang dahilan? O dili kaya'y ang kanyang mga magulang ang kadahilanan kung bakit siya'y nakipanganak na ganyan? Ito'y common thinking, mga kapatid, na itanong ito at isipin ito ng mga alagad. Why? Nasa Biblia kasi ito, mga kapatid. Ang sakit ay dumarating sa tao dahil sa kasalanan. Nakasulat yan, kung babasahin natin ang Book of Deuteronomy chapter 28, nabasa na natin yan, mga youth, ano po? I don't know kung nagbabasa pa kayo ng Bible. Lahat ng youth na nagbabasa ng Deuteronomy, ngayon Joshua na tayo. Magsabing praise the Lord. O wala na nagbabasa. O may assignment tayo. No? Mga youth, nasa Joshua na tayo. Ang totoo, kahit hindi kayo magbasa ako, magbabasa ako. At kahit hindi kayo magbigay ng insight, mga kapatid, doon sa GC natin magbibigay pa rin ako. At magpapaalala ko sa inyo. Yung pagbabasa ng Bible, hindi yan para kung kaninuman. Para sa inyo yan. Mas mabilis kayong lalag ko kapag nagbabasa kayo ng Biblia. Everybody say Amen. Kung babasahin natin ang Book of Deuteronomy chapter 28, mababasa natin yon. Yung parusa ng Diyos na alagay lahat doon, mga kapatid. Once na inilayo ng tao ang kanyang tainga sa pakikinig ng salita ng Diyos, darating ang lahat ng mga sakit at sakit na ito. Kaya yung tanong ng mga alagad na kung sino ang may kasalanan, siya ba o ang kanyang mga magulang, may basis yun. Yan ay hawak sa aklat ng Deuteronomy chapter 28. Kaya nagtanong sila, sino ang may sala, Panginoon? Mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi lahat ng sakit o sakit ay parusa ng Diyos. Hindi lahat ng problema o silaranin ay palok ng Panginoon. There are times, may mga pagsubok o problema na itinutulot ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos, mga kapatid, because the Lord wants to reveal His mercy, His goodness, His love, and His power to you. Kaya tinutulot ng Diyos yun, mga kapatid. Minsan magtatanong tayo why, hindi masama kung naghahanap talaga tayo ng sagot. But listen to me. Sasabihin ko sa iyo ng mukhaan ito. Gustong i-rebuild ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Gustong ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. The Lord wants His name be glorified through by your sickness, by your emptiness. Sabi ng Lord sa mga alagad, hindi nagkakamali kayo ng iniisip. Tingnan natin ang verse 3, mga kapatid. Sumagot si Jesus. Sumagot ang Panginoong Hesus. Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala. Hindi dahil nagkasala siya. Hindi ang kaniyang mga O ang magulang man, kanyang mga magulang ba? Tuloy. kundi upang mahayag sa kaniya ang mga gawa ng Diyos. Kundi upang mahayag sa kanya ang gawa ng Diyos. Ang pagkabulag ng taong ito'y niloob pala ng Diyos para mahayag sa kanya ang kabutihan, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Anong problemang mayroon ka ngayon? Mabigat ba? Mahirap bang dalhin? Please consider this verse. Minsan tinutulot ng Diyos upang magpakilala sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong sambahayan, ang Diyos at maipakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos, mga kapatid, ang sabi ng Bible, pinagaling ng Panginoon ang bulag na ito. At nung makita ito ng mga tao, ito yung kanilang reaksyon. Verse 32, kindly. Buwag ng lalangin ng sanglibutan. Lahat ng nakakita doon sa taong bulag, mula pagkasilang, pagkat alam nila ito,
sabi ng mga nakakita, buhat ng lalangin ang salita. Ano po yun? Ay hindi narinig kailanman. Hindi pa nabalita, hindi pa narinig kailanman na ano? Na napadilan ng sino man ang mga Dumilat ang mata ng isang taong bulag mula sa sinapupunan ng kanyang ama. Gustong puntusan ng Bible ito, mahirap gawin ito. Why? Ulitin ko po, kasi walang eyeball itong lalaking ito. Maari siguro kung yan ay nabulag lang o di kaya'y na-disgrasya lang, pero before nakakakita siya, pwede pang maremedyohan. Pero yung bulag ka na mula sa sinapupunan ng iyong ina, sabi ng mga nakakita at nakarinig, wala pang nabalitang ganon. Pero nakita namin, nangyari sa kanya. Nangyari sa taong ito. Ito'y gawa ng Diyos upang maipakita ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Verse 38, kindly. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinumba niya. At nagpasimulang sumampalataya ang bulag na ito at sumamba sa Panginoon. Praise God. 4 kami magkapatid. 15 taong gulang ako that time, high school, nang namatay ang tatay ko, mga kapatid. Ako ang panganay sa amin. Sunod sa akin si Pastor Joy, and then yung kapatid kong babae, at yung bunso namin, si Joy. Siyempre, nung namatay yung tatay ko sa edad ko na yaon, 15 taong gulang, automatic ako ang magiging katuwang ng aking ina, mga kapatid, sa paghahanap buhay. Alam niyo po, napakahirap ng sitwasyon. Kasi ako yung panganay, napakahirap. Para bagang sinalo ko lahat ng responsibilidad na naiwan ng aking tatay. Mabuti sana kung mapera kami that time, hindi mga kapatid. Now, to make the long story short, dahil ang aking ama ay may magandang record naman sa kumpanya na kanyang pinagtatrabuhan, siya ay chef sa Admiral Hotel. Mga kapatid, yung may-ari ng Admiral Hotel, si Mrs. Concepcion, pumunta mismo, mga kapatid, sa bahay namin at kinausap yung nanay ko. Sa ganda ng record marahil nung tatay ko, ang sabi ng may-ari ng Admiral Hotel, sabi niya sa nanay ko, yung anak mo ang papalit sa tatay niya. 15 taong gulang ako noon, mga kapatid. Sabi ni Mrs. Concepcion doon sa nanay ko, yung anak mo ang papalit sa tatay niya. Magtatrabaho siya sa kumpanya ko. Ganito kasunduan natin. 4 na oras siyang magtatrabaho sa kumpanya ko. Yung 4 na oras niya na nalalapit, mag-aral siya. Pero yung sahod niya, katulad ng sahod ng tatay niya. Ganun yung offer sa amin, mga kapatid ni Mrs. Concepcion. 4 na oras, magtrabaho siya sa kumpanya ko. Yung 4 na oras, mag-aral siya kung anong kurso ang gusto niya. Ang katumbas noon, 8 oras. Yung 8 oras na yon, ibibigay kong buo yung sahod niya tulad ng sahod ng tatay niya. Napakagandang offer, mga kapatid. Isang napakagandang pribilehiyo. Pero ang totoo, hindi ko maintindihan that time bakit wala yung puso ko sa pribilehiyo na yon. Doon, mga kapatid, sa break na yon, wala doon ang puso ko. And then, sinabi ng aking pastor, nooy, nandun pa ako sa Tondo Church, sinabi ng aking pastor, merong simbahan na nabuksan, nanganak yung Tondo Church ng isa pang simbahan. Yun nga po yung Roosevelt Church, mga kapatid, sa Quezon City. Sabi ni Pastor Nomer, yung pastor ko, kailangan doon ng 2 worker para pumantabay sa gawain doon sa Roosevelt.
Ako at yung kaibigan kong si Joel, Pastor Joel na ngayon, kami yung pinadala doon upang mag-work, mga kapatid, sa Roosevelt. Alam niyo po, iniisip ko ng panahon yaon, ano kayang future meron ako? Anong mangyayari sa pamilya ko? Siyempre ako dapat nagtatrabaho kapalit ng tatay ko. Anong mangyayari sa pamilya ko? At marami pang mga katanungan sa aking mga kaisipan, mga kapatid. Ang sabi ko sa sarili ko, dapat nasa bahay ako ngayon, kasama ng nanay ko, magtatrabaho. Pero nandito ako, Diyos, nagtatrabaho ako para sa kaharian mo. That time, lagi kong sinasabi sa sarili ko, sana hindi pa namatay yung tatay ko. Kasi 15 taon pa lang ako Sana hindi pa namatay yung tatay ko. Mga kapatid, marami akong tanong that time sa aking isipan. Alam nyo, nang ma-convert yung nanay ko, sa bibig mismo ng nanay ko, wika niya, kung hindi namatay yung tatay mo, baka hindi ka naging pastor. At lahat ng aking tanong, biglang nagkaroon ng kasagot. Why? Tiyak, iba ang buhay ko kung buhay pa yung tatay ko. Sana'y nakapag-aral ako, at nakapagtapos ako, at nakapagtrabaho ako, at na-guide niya ako. Minsan, mga kapatid, that time, ang edad ko'y 15 taong lang, naghahanap ako ng father image. Yung gusto mong magtanong sa tatay sa maraming mga bagay. Pero, nung makilala ko yung Lord, naintindihan ko, mga kapatid, ang mga bagay-bagay na nangyari. May ginagawa ang Diyos. Minsan, mahirap maunawaan. Pero paraan pala ito ng Diyos para mangyari yung kanyang kalbutan. Everybody say, praise the Lord. Nung marinig ko yung testimony ni Brother Perry, praise God. Last Friday, prayer meeting. The Lord confirming this lesson that this morning, ito nga ang mensahe ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, praise God, sa testimony nga ni Brother Perry, nagtanong ka rin, Brother Perry, di ba? Bakit kaya sa amin dumating ang kapansanan ito? Sabi ni Brother Perry, 3 lang kami magkapatid. Sa aming 2 pa dumating itong kapansanan ito. Sana pinamigay ng Lord yung isa, Brother Perry, no? Sa inyong 2 pa. Di ba, Ariel, dumating yung kapansanan na yan? Praise God. Alam nyo, mga kapatid, habang inumuni ko yung testimony ito ni Brother Perry, sabi ko, pareho ko rin pala siyang nagtatanong sa Panginoon. Sabi nga ni Brother Perry, yung kanyang asset, yung kanyang patay. Marami nang kumpitan sa mata mo. Brother Perry, praise God. At baka, kung hindi nangyari sa iyo yung sitwasyon na yan, baka hindi mo nakilala si Scaron. Yes. Praise God. O kung nakilala mo man, baka hindi kayo naglilingkod sa Diyos. Sapagkat iba marahil ang takbo ng buhay ninyo. Alam niyo, mga kapatid, ang post ni Brother Perry, scammers. Kala ko nga, scammers Tinanong ko siya, ano bang course mo that time? Sabi niya, Pastor, commerce. May pagkarinig ko, scammers. Hindi po, commerce. Kung hindi po, praise God, tinawag ng Lord itong kapatid na ito. At kung hindi nangyari sa kanya itong bagay na ito, malayo na narating ito. Praise God. Ngunit, lahat ng bagay ay tinulot ng Diyos. Maging ang ating kahinaan at ang ating kawalan. Sakit at sakit na naranasan. Mga kapatid, sinasabi ng Bible, nangyari ito upang mahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ni Apostol Pablo,
For to me, to live is Christ, and to die is gain. Nauunawaan mo at ngayon mauunawaan mo ang existence mo sa mundong ito. And that is to live with Christ. Mga hallelujah. Listen, if we live with Christ, we will know our priority. Kapag tayo'y nabubuhay para kay Kristo, maiintindihan at malalaman natin, mga kapatid, ang mga priorities natin sa buhay na ito. Kung bakit may Kristiyano, kung dumalo o hindi dumalo, okay lang. May mga Kristiyano kung dumalo at hindi dumalo, okay lang sa kanila. Alam niyo kung bakit okay lang sa kanila yung ganon? Kasi hindi naman talaga nila priority ang paglilingkod sa Diyos o ang Diyos mismo. Sapagkat kung priority mo talaga ang Lord, hindi ka mapapakali. Yung pakiramdam mo, mga kapatid, hindi makontento. Mayroong isang bagay na hinahanap ka, mga kapatid. Hanggat hindi mo nagagawa yun, hindi ka matatahimik. Yaon yung mga taong alam nila, yung kanilang mga priority sa buhay. At kung kilala mo si Kristo at naglilingkod ka kay Kristo, magiging priority mo si Kristo sa buong buhay mo. Everybody say, praise the Lord. Magbibigay ako ng halimbawa sa youth. Youth, may youth service tayo. May Bible reading tayo. May insight tayo. Kung yan ay taken for granted lang sa inyo, baka isipin kong hindi talaga si Lord ang number one ng buhay niyo. Hindi, pastor, busy kasi kami. Hindi po, mga kapatid. Yung one chapter a day, hindi po mabigat yun. At kung mayroong youth service, at kung hindi ka rin naman talaga busy, maibibigay mo yung sa Lord. Pero kung hindi mo na ibibigay, hindi ko lang alam kung priority mo nga talaga siya. Why? Sapagkat itong mga gawain ito, hindi po para kung kami man, para din sa iyo, sa ating mga kapatid. Praise God. Naalala ko yung sinabi ni Sis Marilu last Sunday. Sa Sis Marilu? Yan. Sabi ni Sis Marilu, ang youth, ang backbone ng church. Hindi nasa back ng church. Ulitin ko po, ang youth, ang backbone ng church. Hindi sila yung nasa back ng church. Everybody say Amen. Mga nanay, we must know our priority. Babasahin natin ito. Psalm 63 verse 3. Kindly. Sapagkat ang iyong magandang loob ay mainam kay sa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Praise God. Sige. Because thy loving kindness is better than life. Markahan natin yan, mga kapatid, yung salitang better than life. Your loving kindness, yung kabutihan ng Diyos, ay higit pa sa buhay natin, sa buhay mo, at sa buhay mo. Now, ano ang simpleng kahulugan nito? Magbibigay po ako ng example. Halimbawa, si Brother Alex, papamanahan ng 10 milyon. Merong namatay na kamag-anakan si Brother Alex, at bago siya namatay, sinabi nung kamag-anakan niya na yon, pamamanahan ko si Alejandro Sangüenza, Alejandro Angana Sangüenza ng 10 milyon, at ito'y makukuha niya sa lugar na ito. Kukunin mo yung mana mo, Brother Alex, sa Baguio. Ang kondisyon, kailangan dumating ka on time at lalakad ka lang. Sampung milyon, kukunin mo sa Baguio. Dadating ka on time,
Pero kailangan maglakad ka lang. Dahil may mana kang tatanggapin, Brother Alex. Kahit anong maging sagabal sa iyong harapan at mga hadlang, hindi mo papansinin. Right? Kasi kailangan mo dumating on time. Ang requirements, maglalakad ka lang. Kung ikaw ay sasakay, 3 hours to 4 hours lang yan. Express. Pero maglalakad ka lang. Para sa 10 milyon. Kaya, ano man ang madaanan mo, tiyak di mo papansinin. Kasi kinakailangan mo makarating on time at may goal ka makuha yung 10 milyon. Kung ikaw ay naglalakad at habang ikaw ay naglalakad, may nakita kang nagiinuman at sinabi sa iyo, Lex, shut ka muna. Hindi mo papansinin. Why? Kailangan mong makarating on time. At kung sakaling sa paglalakad mo, may chicks, hindi mo pa rin papansinin. Why? May goal ka pa rin. Kailangan ka makarating on time. Praise God. Ang mga alagad, mga kapatid, ganito ang kanilang motivation. Kaya hindi sila natin, hindi sila mga kapatid na ipabalik sa sanlibutan, o di kaya'y hindi sila nang himagod sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat ito yung kanilang motivation. Ano yung pastor? Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 15 hanggang 16. Kayo. At nung king katutuan karelayang aga ng itang balayan, nung noon na may libatan, may kapanahon lang ni Bali. May tsansa silang bumalik. Kung iisipin ng mga alagad na ito, pwede pala tayong bumalik. May pagkakataon pa. Pwede nilang gawin. Pero, hindi nila ginarap yung opportunity na bumalik. Why? Verse 16. Dapat ngeni magnasalang lalong mayang kabalayan. Amen. Nanawari, hindi banwa. Aking uli na niti, in Diyos, eno pikakarine, aawsan din Diyos da, uling atin niyang sidiya karemento masyuda. Hindi sila ikinahiya ng Diyos kapag sila'y tumatawag sa Diyos. Yung pagtawag ng Diyos o yung pagtawag nila sa Diyos, tinatanggap ng Diyos. Bakit po? Nakita ng Diyos yung kanilang motibasyon, nakita ng Diyos yung kanilang dedikasyon, nakita ng Diyos yung kanilang determinasyon na maglingkod sa Diyos. May chance silang bumalik, pero hindi nila ginawa. Sapagkat yung tinitingnan nila, yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Parang ganun yung halimbawa ko kay Brother Alex. Ano mang sagabal sa iyong daraanan, hindi mo titingnan. Sapagkat yung tinitingnan mo, yung mana na inihanda para sa iyo. Ang Lord may manang inihanda sa atin, kaya hindi natin titingnan lahat ng bagay na magiging sagabal, mga kapatid. Kundi ipapako natin ang ating mga mata doon sa manang ito. Sabi pa mga kapatid sa Cebuano Bible, praise God, wala na maghuna-hunaan. Brother Ramon, pakibasa mo na. Wala na sa maghuna-huna, mupuan. Sa naso na inabukiyan. Kung nauna-una pa sila, hindi makapaulit ng sila. Kung mag-iisip-isip sila, may chance silang bumalik. Sabi sa 16, mga kapatid, gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayon nasod, nga mao ang langit nung nasod. Usa, wala ikaulaw sa Diyos ang ilang pag-ila kaniya, nga ang ilang Diyos,
kay nag-andam man siya, siyang usa ka syudad alang kanila. Diyos, pinaghandaan sila ng isang syudad upang manahin at tamasahin nila kung sila'y magpapatuloy maglingkod sa Panginoon. Inihanda ng Diyos sa iyan. Inihanda ng Diyos sa akin yan. Sa Tagalog na lang para maunawaan natin lahat. Katotohanan. At katotohanan kung kanilang naalaala yaong lupain na kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sila ng pagkakataon upang bumalik. Verse 16. Ngunit ngayon, nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat Kanyang ipinaganda sila ng isang pangkat. Ang sarap nun sa pakiramdam, yung hindi ka ikahiya ng Diyos, na kapag tumawag ka sa Diyos, sasabihin ng Diyos, "Oo anak, ako nga'y Diyos mo." O hindi ba masarap sa pakiramdam yun? Kasi alam mo kung anong priority mo sa buhay mo. Kinakailangan ang priority natin sa buhay natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng agam-agam, lahat ng katanungan, mabibigyan ng kasagutan. Dahil alam mo sa dulo ng iyong destinasyon o ng iyong paglilingkod, inuna mo, mga kapatid, ang Diyos. Number 2, destiny. If you live with Christ, alam mo kung anong priority mo. At alam mo rin yung destinasyon. Mga kapatid, hindi tayo sumusuntok sa buwan. Tama po? Anong ibig kong sabihin? Sa paglilingkod natin ito, alam natin destinasyon natin. Hindi tayo tsumatsamba, hindi tayo nanghula. Malalagit kaya ako o ma-impyerno? Wala dapat yung gano'n, mga kapatid. Kung meron pang gano'ng agam-agam, tanungin mo sarili mo, okay ba relasyon mo sa Diyos? Kasi kung okay relasyon natin sa Diyos, wala yung agam-agam na ma-impyerno ka. Isa lang, mga kapatid, ang linya ng iyong kaisipan, alam ko, pag namatay ako, langit ang punta ko. Kasi alam mo yung relasyon mo sa Diyos eh. Pero kung di mo alam relasyon mo sa Diyos, sasabi talaga sa kaisipan mo, ma-impyerno ako nito. Sasabi talaga yun. Now, if we live with Christ, alam natin kung ano ang ating destiny. John chapter 14 verse 1, patuloy. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Then, Magsisampalataya kayo sa Diyos. Then, Magsisampalataya naman kayo sa akin. then, Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. then, Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon. upang ipaghanda ko kayo ng daong kalalagyan. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Sinabi niya, ipaghahanda ko kayo ng malalagyan o kalalagyan o ng bahay o ng syudad. Ipaghahanda ko kayo. Verse 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumaan. Malapit na yan. Sabi ng Lord, upang kung saan ako dumuon ay dumuon din kayo. Ako'y babalik at kukunin ko kayo. Upang kung saan ako dumuon, mapaparoon din kayo. Mga kapatid, hindi na tayo ignorante sa mga bagay na ito. Ang ibig kong sabihin, yung mga palatandaan alam na natin. Alam niyo po yung langis tataas na naman yan. Maniwala kayo. Alam niyo po bakit? Binomba ng Yemen ang Saudi Arabia ngayon. Alam natin yung Aramco. Binomba na naman ng Yemen. Kaya isang araw buhat ngayon, isang linggo buhat ngayon, tataas na naman yung langis. Kita nyo, mga kapatid, yung sitwasyon natin. Pagkatapos ng eleksyon, maglalaktaw na naman. Tama, no, Ate CJ? O yung kapatid kasi ni CJ, teacher, guro.
Sinabihan na siya ng principal ng school na kanyang pinagtuturuan. After election, lockdown na naman tayo. Nagpapala na yung principal. Baka doon sa area nila, sa Bulacan. I don't know. What is my point? Alam na natin yung senaryo, yung sitwasyon ito. Malapit na tayo sa huling hangganan. Magtapat na tayo. Maglingkod na tayo. Lumakad na tayo ng tuwid. Yung hindi pa nagtatapat, magtapat. Yung hindi pa desidido maglingkod, maglingkod na. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik na. Hallelujah. Si Pastor George Shea, isang ebangelistang pastor mula China, 1960. Siya ay nakulong na bilanggo sa salang pangangaral ng salita ng Diyos. Yan yung kanyang kaso, kaya siya nakulong at nabilanggo. Dahil nangangaral siya ng salita ng Diyos. 18 taon siyang nakulong sa isang makipot at maliit na kulungan. His wife and his young child killed dahil sa salita ng Diyos. Nang siya'y nakulong sa maliit at makipot na kulungan na ito, listen, lahat ng kanyang galaw, minomonitor, mga kapatid, ng pulis na naka-assign sa kanya. Kapag siya'y nanalangin, papasukin siya sa kanyang maliit na selda, bubugbugin siya. Kapag siya'y nag-worship, papasukin siya sa maliit na selda o kulungan niya, bubugbugin siya, mga kapatid. Wala siyang laya. Lahat ng galaw niya ay may katumbas na pananakit o pagbubugbog. Maaari siyang magtanong sa Diyos na time at sabihin sa Lord, why, Lord? But he did not. But instead, namanik siya sa Lord. Ito yung kanyang prayer. Jesus, bigyan mo ako ng lugar na malaya akong makakapagburi, makakapanalangin, makasasamba sa'yo na walang gagambala sa akin. Yun yung kanyang prayer. Hindi siya nagtatanong, bakit ganun, Lord? Naglilingkod pa ako, pero ganito nangyari sa akin. Walang ganun tanong. Ang kanyang request, bigyan mo ko ng lugar na makapagpupuri ako sa'yo. Tingnan natin itong next picture. Then suddenly, sa hindi inaasahang pagkakataon, he was assigned to the Kamsi School. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Na-assign siya sa tambakan ng tae. Na-assign siya. Tagapala siya ng pupo, mga kapatid. Over 60 prisoners, lahat ng dumi nila, pinapala ni Pastor Shea pagkat ito'y ginagawang pataba. Doon siya inassign. This is the answer of God for Pastor Shea's prayer. Alam nyo, mga kapatid, walang lumalapit sa kanya. Sa lugar na ito, walang lumalapit sa kanya. At walang nananakit sa kanya sa lugar na ito. Nilalayuan siya ng lahat. Why? Napakabaho ng lugar niya. Listen. Dito siya kinatagpong ng Lord. Na kahit sumigaw siya, hallelujah! Praise the Lord! Walang gumagambala sa kanya. Sino gagambala sa iyo? Kahit sumigaw siya manalangin araw at gabi, walang gagambala sa kanya. Kaya mga kapatid, nagawa niya ang pagpupuri, ang pagsamba sa Diyos, hallelujah, at lalong naging closer ang kanyang relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay marunong. Ang Diyos ay mabuting Diyos. Kaya lahat ng how, Lord, lahat ng what, Lord, lahat ng why, Lord, natin, may sagot sa Diyos mo. Could you imagine? Yan ang sagot ng Diyos sa kanya.
Ang request niya, Lord, bigyan mo ako ng lugar na mapupuri kita at masasamba ng walang gagambala sa akin, na hindi ako bububugin at sasaktan. Dinala siya dyan ng Diyos. Sa imbakan ng mga at wala nang nakagambala sa kanya. Nakiraraos niya yung kanyang pagsamba, yung kanyang pagpupuri ng walang nananakit sa kanya. Ang good news ay ito. The Lord had already prepared a home for you, for me. He prepared us a place together with all His angels in heavenly places. Itong tinatahak nating paglalakbay na ito, isa lang ang dulo nito, ang Panginoong Jesucristo. May tanong ka ba ngayon? May agam-agam ka ba ngayon? May sagot ang Diyos sa lahat ng tanong. Shall we all sing? Hallelujah.